Chika lang natin tungkol doon last week. Oo nga. Pero Katen. ako naman lagi ko sinasabi, parang medyo duda ako sa gano'n. Kasi walang resibo na pupunta sa bahay si Alden. But this time, eto na yung totoo. Catherine Bernardo, Mayor Alcala, booking ang biyahe sa Australia. Ako nung nakita ko ang video nito, kala ko hindi si Catherine kasi medyo ayan, no, parang malaki yung siyan, di ba? Malaki yung siyan pero sa belt lang pala ito or nakaangat lang pala. And then, nung naglakad na si Catherine, tapos lumingon siya, nakita ko yung hair niya. Sabi ko, ay! Si Catherine! At saka syempre, ang kumukuha yung mga nandyan eh. Kita mo yung camera, yung nasa loob na eh. Oo. Yun. Ang isang artista, no, kahit naka-face mask, kahit nakakapa, nakabulka pa, makikila at makikilala yan kahit mata lang. Mararamdaman mo iba kasi yung aura, iba kasi yung inlalabas na parang may ganun di ba? Parang meron something aura or parang meron something magnet na alam mong artista ito eh. Ikaw ba may ganun ka? Na kahit naka-face mask ka tapos naglalakad ka tapos tinitingnan ka, artista ba? Bakit ako mag-face mask? Hindi, meron Hindi naman ako pagkakaguluhan. Ikaw, di ba? Health. Ikaw nga yung feeling mo yan. Di ba? Ikaw na nagtatanong. Mas bagay sa'yo na ikaw naman yung feeling mo, maganda ka, di ba? So, maganda talaga akong the feeling. So, pag nagaganon ka ba, naka-face mask ka, nakikilala ka pa rin ng mga tao. Pag nagsalita na ako, may mga gano'n. Hindi totoo, meron ganyan. Pero hindi ka magsasalita. Pag hindi ako nagsasalita, meron ganyan naka-face mask, kahit nga sa kahit nga sa Santo, sa LRT. Nag-LRT kasi ako every Monday papunta ng Quiapo. Tinititigan naka-face mask ako. Tinitigan ako nung dalawa. Tapos nagbubulungan sila. Tapos nakita ko may kulangot pala. Hindi naka-face mask ako Sino itong feeling maganda? Oo. Tapos mga ganon. Tapos ano sila, kumaway sila. Tapos kumaway din ako. Tapos I found out, pinsan ko pala. Kala ko nung pagbaba mo, sinabayan ka. Hold up ko. Chararat. Kasi naka-ano ko. Hindi, may ganun talaga. Oo. Kahit ang artista walang entourage, mararamdaman mo talaga, may presence sila eh. Yung parang iba yung dating nila. Oo. Lalo ganyang kalaking artist. Sus ko kasi ate gaya nga ng lit-lit nun, di ba? Halos hindi mo na makita, pero pag dumarating, parang ang laki-laking tao. Oo, nakikita ng lahat. Kasi naman nag-iisa lang talaga si ate Guy. Napakaliit, tapos alam mo naman kung anong mga damitan niya. Pag nag-abroad or sa airport lang, naka-rubber shoes lang yan, naka-pants, tapos naka-jacket. What more si Catherine pa, 'di ba? Ang nakakaloka, biglang naging instant celebrity itong si Mayor Alcala. Ako hindi ko alam hindi ko na alam ang itsura ni Mayor Alcala. Tapos nakita ko yung video, sabi ko, ay, ang gwapo naman pala nito. Kaya sabi ko, go. Oo, gwapo siya. Okay. Sabi ko nga ganun, go, Catherine. Talaga? Yun go na ako. So, kasi gwapo niya. What do you mean, hindi ka against or sabagay, wala namang, hindi mo nagmamatter ang chika natin about sa relationship nila. Pero sa tingin mo, in general, yung effect nito sa career ni Catherine? Parang feeling ko, wala. Wala naman. Kasi ako, bakla kasi ako, nakita kong gwapo eh. Gwapo na pala kung hindi to kasing gwapo ni Alden at ni Daniel, baka pwede pa akong tumuto. Di ba? May discrimination. Physical talaga. Physical, hindi parang, doon siya masaya. Yun nga sinasabi ng mga solid ni Catherine. She is in the right age na. Kung pabayaan na lang natin, kung magiging mali ang decision niya, sa feeling niya tama ngayon, doon na lang natin makikita kung ano magiging reaction niya kung paano siya mag-suffer kung magsasuffer man siya. But of course, marami din ang umayaw din. Yes! Siyempre, ang minahal nila yung tandem from Katniel to Katten, di ba? Yun ang minahal nila. Pag nakita nilang wala ng pag-asa yon, definitely aatras na yung mga yun. Alam mo yung iba mga binasa ko yung comment parang gano'n. Iba mga Katten, naiintindihan lang na wala na talaga. Wala. So, sige, pabayaan na natin. Tapos yung mga Alden naman, wala silang care. Oo, yun basta na. Matagal na silang naka-move on. Ang importante, masaya daw ngayon si Alden at nagkakaroon siya ng time para sa pamilya. Correct. So, paano na si Jane Villones Glass, ating friend? Ano kayong reaction niya? Well, hindi ko siya nakakausap regarding that. Mag-usap tayo, Jane. Diba? Kasi nga, kung ano man yung nararamdaman mo, naiintindihan namin. Pero sa kanya naman, parang wala, okay. Parang okay. Saka alam mo ako naniniwala na ako talaga na may relasyon. Kasi biruin mo, sa tinagal-tagal ng mga chismis sa ganyan,
bakit walang statement, walang post, walang kahit na anong chika, si Mayor. Dapat kasi si Mayor yan eh. Di ba katulad sasabi, wala na, we're just friends. Matagal kayo makakilala. Pwedeng sabihin, pero pwedeng hindi totoo yan. Pero katulad ni Shara Soto tsaka si James Yap, di ba? Sinabi kaagad ni Shara na wala, magkaibigan na kayo, matagal na kayo magkaibigan. Ganun lang, point blank, sasabihin, totoo or hindi. O bakit wala man lamang denial sa pamilya ngayon, ha? Kailan to lumabas, walang denial sa pamilya ni Catherine. Wala rin sa kampo ni Mayor Alcala. Siyempre, ang daming kumukontra kasi dyan. Daming umaharang dyan. Huwag mo ano yan. Yung end of your career na pag ganyan, marami mata-turn off. Kasi ganyan usually ang mga di ba? Yung mga tao sa paligid sasabihin sa'yo na huwag makaka-apekto sa career mo yan. Yung mga ganyang tipo. Pero siyempre, ang kaligayahan naman ni Catherine ay kaligayahan ni Catherine. Di ba? Hindi naman natin pwedeng ibigay or ng mga fans. But anyways, yung si Mayor kasi alam naman natin yung mga naging ex niya kasi, di ba? Kaya yun siguro ang basis din ng mga Yes. Kung hindi rin maingay siguro si Mayor dati sa mga pakikipagrelasyon niya, yung hindi na bubuking-buking. Baka siguro ngayon parang okay lang. Kaya lang, alam natin na naging jowa si Ashley Ortega, si Mika Reyes ng yung volleyball player, yung mga ganun-ganun eh. At nasundan ng marami na yung kanyang, yung journey ng mga love lives niya, dapas. Yun. At tabatin naman na natin si Bernadette Diaz. Ay, hindi pa pala ito. Sala Remigio. Hey, Ray and Don. Don watching from Calgary, Canada. Hello! Naku, ano kayo masasabi ninyo na parang totoo na yung Mayor Alcala at Catherine? Si Racel J0, thank you both of you for always sharing the news about Kim Pao. I love po namin talaga. GNG. Hindi may flex si Catherine si Mayor kasi sobrang backlash at downgrade. Alice Lopez, magandang buhay po, Don and Ray, Kim Pao from Geneva, Switzerland. Ayun. So, yun. Ang sa akin lang naman, wag na kayong maapektuhan kay Catherine at kay Mayor. Kasi choice si Catherine kung talagang totoo. At mukhang umokay naman ang pamilya, di ba? Sumuporta naman ang pamilya ni Catherine. So hayaan na lang natin si Catherine. Ngayon, wag na lang natin siyang tignan kung ano man ang kanyang personal. Tignan lang natin siya kung yung kanyang karera, yung kanyang pagiging isang artista. Na mahusay naman tong batang to. At saka, mabait naman si Catherine. Hindi sa pinagtatanggol si Catherine. Kasi, alam naman natin talagang mabait si Catherine. Dahil hanggang ngayon, may balita ba tayo na umalis siya ng bahay? Aalis pa lang. Nagpaplano pa lang, di ba? Diba? Na siya ay makikipag-live-in na ba kay Mayor Alcala? Mga ganon. Wala pa naman, pero kung ano man ang desisyon ni Catherine, ipaubayan na natin yun sa kanya. Kasi tayo rin naman, kapag ka nagdi-decision din naman tayo na sarili natin, minsan wala rin naman ang pakialam sa atin ng ating mga pamilya, di ba? Pero sabihin, pag nagdi-decision naman tayo, wala rin naman pakialam si Catherine. Ganun din naman yun. Kaya naman talaga ni Catherine kung mag-decision. Ako naman, para sa akin, nasa inyo yan eh. Kung gusto yung hangaan si Catherine, hangaan nyo. Hangaan nyo siya base sa kanyang kahusayan. Sa career niya. Pero pagdating sa personal, kaya lang talaga sa showbiz, lalo pag love team era, hindi talaga pinaghihiwalay ang personal at career. Talaga, isa lang ang tingin nila to. Kaya hindi ako magtataka kung ibang mga fan ng love team ni Catherine, baka lumipat na ng Kim Pao. Kasi, kasi totoo Totoo yung Kim Pao Tsaka alam niyo nararamdaman, to be honest sabi nga ngayon, wala naman talagang yung super loyal na fans. Talagang, ang dami kasing fans ngayon na idol nila si ganito, idol nila sa ganito, idol nila sa ganito. Kaya nga, ako natutuwa dun sa mga kakilala nating Kim Pao fans abroad. Kasi talagang, yun talaga, at nagkikwento sila ng mga may yung history kung bakit sila naging fan ni Kim o ni Paolo. Pero meron din naman talagang solid na cut din. Yung mga ganyan talaga nakahanga-hanga na all throughout. Yung kanilang pangarap, yung kanilang nananais na magkakatuloy at magkakaroon pa rin ng kilig sa mga darating nilang mga projects, mapapanatili ng dalawang ito. Kumakalat ngayon sa social media ang mga larawan at video na di umano'y kuha sa Ninoy Aquino International Airport, kung saan makikitang magkasabay na bumiyahe patungong Australia sina Catherine Bernardo at Lucena City Mayor Mark Alcala. Bagamat magkaibang destinasyon ang tinungo ng dalawa, Melbourne para kay Catherine at Sydney para kay Mayor Alcala, ang sabay nilang pag-alis ay nagpasiklab ng mga bagong chismis tungkol sa kanilang ugnayan.
Ayon sa mga ulat, nakita si Catherine kasama ang kanyang glam team, habang si Mayor Alcala naman ay nakuhanan din ng larawan sa parehong paliparan. May mga netizen ding nagbigay pansin sa presensya ni Justine Benitez, na kilalang makeup artist ni Catherine at pinsan ni Mayor Alcala, na lalong nagpaigting sa mga espekulasyon. Matatandaang noong Abril 2025, sa ABS-CBN Ball, sinabi ni Catherine na siya ay very happy and yes, still single, na siyang huling opisyal na pahayag niya tungkol sa kanyang status sa relasyon. Hanggang sa ngayon, wala pang kumpirmasyon mula kina Catherine at Mayor Alcala ukol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Sa kabila ng mga tsismis, maraming tagahanga ang nagpahayag ng suporta kay Catherine, anuman ang kanyang piling landas sa personal na buhay. Ilan sa kanila ay nagsabing mahal nila si Catherine at handang tanggapin ang kanyang mga desisyon. Narito ang ilang maaring sa balita para mas maging malalim, balansyado at makabuluhan ang ulat tungkol kina Catherine Bernardo at Mayor Mark Alcala. Maaari ring balikan ang mga naunang sightings o balitang nasismis tungkol kay Catherine at kay Mayor Alcala bago pa ang viral airport moment upang mapakita kung ito nga ba ay unang silang naispatan na magkasama o bahagi na ng paulit-ulit na tsismis. Hanggang ngayon, tahimik pa rin ang magkabilang panig. Ang kawalan ng kumpirmasyon o pagtanggi ay lalong nagpapainit sa spekulasyon. Maaring magbigay diin na sa mundo ng showbiz, ang no reaction ay minsan ang nabigyang kahulugan bilang may something. Para sa mga hindi pamilyar sa kanya, magandang idagdag ang ilang background. Siya ay anak ni dating Governor Proceso Alcala, kasalukuyang mayor ng Lucena City. Matagal lumuugong sa mga blind items na siya raw ay madalas makita sa mga events na may koneksyon sa showbiz. Reaksyon ng publiko at fan community. 4 divided reactions. Habang may mga funny na nagsasabing basta masaya si Catherine, go lang, may ilan ding nagsasabing hindi nila mawari kung bakit isang politiko pa ang nalilink sa aktres, lalo pat kapapanganak pa lamang ng hiwalayan nila ni Daniel Padilla. Ang nasabing balita ay may epekto rin sa Kathniel fandom, na patuloy pa ring humuhugot mula sa kanilang breakup. Maaring idagdag na para sa ilan, tila mabilis ang pag-usad ng aktres. Habang para naman sa iba, sapat na ang panahon na lumipas upang si Catherine ay magmahal muli. Ang viral moment ay muling nagbukas ng diskusyon tungkol sa kung hanggang saan ang limitasyon ng publiko sa personal na buhay ng mga artista. Hanggang saan ang respeto natin sa kanilang privacy, lalo na kung wala namang opisyal na pahayag mula sa kanila. Ilang ulit na ring na-link ang mga artista sa politiko, e.g. Heart Evangelista and Chis Escudero, Christine Hermosa and Oyo Boy Soto sa pamilyang politiko. Posibleng exploratory ang ito. Ano ang epekto sa career ng isang artista kapag na-link sa isang taong nasa posisyon ng kapangyarihan?